Sa'yo, Panginoon Jesu Kristo, napupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na naman Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapuntang muli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Wika niya, "Igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? At sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kabahagi sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panlulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga talinhaga, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan ni Jesus. Dadakpin na sana nila si Jesus, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. It's the first Friday of the month of March, unang biyernes ng buwan ng Marso, at sa patuloy po nating pag-usad sa panahong ito ng Kwaresma, huwag nating kakalimutan ang ating dakilang debosyon sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang kamahal-mahalang puso.
Ngayon ay araw ng mahal na puso ng Panginoong Yesus. Na kung tutusin, siyang nasa likod ng lahat ng ating paggunita at paghahanda para sa kanyang muling pagkabuhay. Dala ng pag-ibig ng Diyos sa atin, siya'y nagkatawang tao, nagbuwis buhay, pinayagan, pinahintulutang siya'y hamakin at ipako sa krus, dala ng pag-ibig niya sa atin. At isa po sa masasabi nating elemento nitong pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon at ipinadadaman niya ay siyang ating naririnig sa mga pagbasa. Ang una, mula sa Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis, the story of Joseph and his brothers. Alam niyo naman po yan, di ba? Napanood niyo na ba yung pong mga play at mga movie sa Lida? Joseph the Dreamer. The Joseph and with the coat of Joseph. Anyway, nakalulungkot itong isipin na siyang naipagkakamali natin kay San Jose, ang esposo ng mahal na Birheng Maria. Magkatulad na pangalan, ngunit magkaiba ng katauhan. Si Jose sa Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis nating narinig, ay maraming kapatid. Siya ay pinahamak nila, ngunit ang pagpapahamak sa kanya ang nagdala sa kanya sa Ehipto, at iyon ang naging susi upang siya sa Ehipto ang makatulong sa kanyang mga kapatid at kababayan na maligtas sa gutom, hanggang sa sila'y mahatid niya sa Lumang Tipan, pagkalabas, paglaya sa Ehipto. Mahaba pong kwento. Of course, si San Jose, siya hong esposo ng ating mahal na ina at ama ng Panginoong Jesus. Hindi sila magkatulad. May sinabi si Jose sa Lumang Tipan na nakalulungkot, inilalagay natin sa labi ni San Jose. Sa totoo lang, wala pong anumang binanggit na salita si San Jose. Ganun siya katahimik na tao. Ngunit ang kanyang katahimikan ang sagisag ng kanyang patunay ng kanyang kabanalan. At ngayon nga po sa Ebanghelyo, mula kay San Mateo, narinig natin ang paalaala pa rin ng Panginoon tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap sa tagumpay at pagtanggap sa iba. Na kung hindi natin ito gagawin, ito ang magdadala sa atin sa inggit, envy. Gandang salita po, no? Inggit, envy. Alam niyo ba ang yung inggit? Pag sinabi hong inggit, sa akin hong paghihimay at pagninilay, mayroon tayong nakikita sa iba na siyang nakatatawag pansin sa atin at ang hangad ko'y ito'y mapa sa akin. Ganda ng bag niya, ang ganda ng t-shirt niya, ang ganda naman ng honor na tanggap niya, ang yaman naman nila, ang swerte naman niya, ang sarap naman ng mga kinakain nila. Buti pa nga yung bakasyon, magbabakasyon, mag-a-abroad sila. Yan ho ang inggit, ang laging nakikita, ang sa iba. At dahil doon, hindi napapansin ng naiinggit ang nasa sa kanya. Dahil ang tingin nga niya at pansin ay nakatuon sa iba. Naintindihan ho ba? Simple lang naman natin maunawaan, no? Di ba? No. Nakatingin ako lagi sa iba, tuloy, hindi ko napapansin ang nasa sa akin na. Yun ho ang ugat ng inggit. Na dahil sa labis kong pagtingin sa iba, lagi kong tinitingnan, ano ba tawag to? Lagi kong ini-stalk. Lagi kong sinisilip sa cellphone ang mga ginagawa niya. Tuloy, yung nasa sa akin, dapat kong gawin, napapabayaan ko na.
napakahalagahong gamot, luna sa inggit, ang kabaliktaran nito. At ano? Huwag tumingin sa iba, sa halip ang tingnan ang nasa sa akin na. Upang makita natin, marami pala akong tinanggap na. Hindi ko lang napapansin at hindi ko na ipagpapasalamat pa. Paano mo makikita ang nasa sa iyo? Ang baling mo'y, pansin mo'y nasa sa iba. You have to look to yourself to notice and to acknowledge, to recognize that you are equally blessed or perhaps even more blessed than them. Oh, wag na ho mag-nosebleed. Alam kong mainit. Pero simple lang naman ho yun. Na ang susi pala sa inggit na siyang nangyari sa magkakapatid at maging sa Ebanghelyo, labis ang tingin nila sa iba kay Jose, hindi nila napansin, may mga biyaya rin palang naigawad na sa kanila na nalimutan tuloy nilang ipagpasalamat. Ang bunga po ng inggit, alam nyo kung ano? Awa sa sarili. Wawa naman ako. Bitter. Ampalaya. Buti pa sila mag-abroad. Ako nandito lang. Buti pa siya may jowa. Ako kabe-break lang. Buti pa siya maputi. Ako baluga. No? Kasi lagi nakikita yung iba, tuloy, ang hindi napapansin ng sarili, pakiwari niya, wala siya. Wala siyang kwenta. Wala siyang natanggap. Wala siyang silbi. Ang nabibiyayaan sila. Ngunit sa oras na ibaling ho natin ang pansin, huwag na sa kanila. Bagkus, tingnan mo ang nasa sa iyo. Dito natin mapapagtanto, ang dami palang biyaya ang Panginoon na ibinigay na sa akin, hindi ko lang napapansin. So the cure to envy is, you count your blessings. Paano ko maika-count? Paano ko mabibilang ang biyaya ko kung ako'y nakatingin sa iba? Implicit, imperative, implied, na kailangan kong tumingin sa sarili ko upang makita ko, ang dami na palang ginawa ang Diyos sa akin. Marami na pala siyang mga biyaya na ginawa sa buhay ko. Marami na pala siyang pagpapahiwatig. Hindi ko lang napansin, hindi ko na ipagpasalamat dahil ako'y laging nakabaling ang tingin sa iba pa rin. So the cure to envy is, look at yourself and count your blessings. At ako'y naniniwala, in counting one's blessings, more blessings will be coming. Kasi doon natin mapapagtanto, ang dami pala, hindi ko lang napansin, hindi ko lang nakita, na kung aking bibigyan atensyon, mauungkat noon pa, ang dami na palang ginawa ang Diyos, hindi ko lang siya napagpasalamat. Na hindi ko kailangang mainggit. Kasi, ubos-ubos, labis-labis, sobra-sobra pa, ang dapat kong ipagpasalamat na nasa akin na hindi ko lang napansin at hindi ko lang naipagpasalamat. Ito ho ang mali sa magkakapatid, sa mga kapatid ni Jose. Hinainggitan nila si Jose sa lumang tipan. Gayon din ang mga alipin. Katiwala na sila Nagsamantala pa, nainggit pa sa mga abang alipin hanggang pati anak. Di makontento, di mahusto. O tuloy, ano nangyari? Sila pa napasama. Dala-dala ng magkakapatid ni Jose ang konsensya na pinahamak nila ang kanilang kapatid. Nagsinungaling sila sa kanilang ama. Sinira nila ang buhay ni Jose. Ngunit, nang himasok ang Diyos sa buhay ni Jose, siya pa ang dinala ng Panginoon sa Ehipto upang maging biyaya ng Diyos sa bayan ng Israel na magugutom. Kaya ngayon
Patuloy tayong umuusad sa sa panahon ng Kwaresma at unang Biyernes ng Marso. Alisin ho natin ang inggit. Nagkakasala tayo dyan eh. Nagkakasala tayo na hindi tayo nakapagpapasalamat sa Diyos, naaawa tayo sa sarili, masama ang tingin natin sa iba, lahat dahil sa inggit. Ngunit, kung ako'y magpapasalamat na sa Panginoon, aking ipagpapasalamat, kikilalanin ang lahat ng Kanyang ginawa, wala na tayong ibang magiging bukang bibig, kundi, salamat sa iyo, salamat Panginoon. O mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.